Good morning po mga kababayan, I'm sir. This is Jom, the Filipino channel, ang inyo pong lingkod. So today is October 6, 2025 at tayo ngayon ay papunta dyan sa may Sampaguita Street, Metro Core, Estrella Homes, Camarin, Barangay 177, Camarin, Caloocan. At dadalhin po natin yan sa may Scout Fernandez Street, sa may Sacred Heart, Diliman, Quezon City. Okay, so magbalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakasakali mo po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organization sa government or private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po, so magbabalik po tayo mamayang konti pag nakuha na po natin sila. Yan, makinig po muna tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Sa nagdaang bagyo at lindol, kailangan nila ang ating tulong. Maaari ko kayo magpadala ng donasyon at sa pamamagitan ng pag-scan ng QR code, pag-deposito sa official na bank account ng ABS-CBN Foundation o pagbili ng donation voucher sa ating mga partner na online shopping platforms. Maaari rin kayo magpadala ng in-kind donations gaya ng pagkain at personal kit. Mga kapamilya, tayo magkaagapay sa anumang pagsubok. Lahat tayo tulong-tulong in the service of the Filipino. Ang ABS-CBN Foundation po ay public service partner ng DCMF. Okay, tuloy-tuloy na tayo sa ating programa. Nasa linya ko ng telepono itong Chief ng Land Transportation Office, walang iba kundi si Assistant Secretary Vigor Mendoza II. Ase, good morning ho, si Danny sa programang Kabayan. Magandang umaga, Danny, at sa ating mga nakikinig ngayong araw. Maraming salamat din, Asek. At unang-una, di ba, by November 1, tama ba, ay pinagbabawal na natin, di ba, yung kailangan mumultahan yung mga gumagamit ng improvised and temporary vehicle plates. Tama ba, sa November 1, papatupad na? Opo, Danny, no, let me distinguish one from the other, no? Okay. Yung improvised plate, ito po yung mga plakang na-issue ng LTO na nasira o buti naman siguro na aksidente, na balik, ano, no? So, normally yan, yung may-ari ng sasakyan pupunta ng LTO, no? At mag-a-apply sa LTO na magkaroon ng improvised plate. Habang wala So, papayagan yan ng LTO dahil doon sa pagka-aksidente, no? Para makagamit siya na magpapagawa ng kanyang improvised plate. At nakasabi doon, improvised plate siya, no? Okay. Yung temporary plate, ito yung plaka na hindi po doon na-issue ng LTO. Wala akong dumaan ng LTO. Madalas ito po yung nakikita natin paglabas sa dealer. Mga dealers, So, Di ba meron siyang plaka, sa dati, no? Okay. Tapos nakalagay doon yung MV or motor vehicle file number. Kadalasan po yan. Yes. Yan po ang natawag natin temporary plate. Okay. Ngayon, by November 1, dapat wala na gumagamit yan. Kasi may October 15 that lahat ng dealer sa buong Pilipinas dapat paglabas ng kanilang sasakyan, pag may nakabili ng sasakyan sa kanila, o di ba, motorsiklo, Okay. dapat paglabas sa dealer yan, dapat meron ng plaka. Kasi talagang plaka na, hindi temporary plate, talagang plaka na. Plaka na. Dapat sabay yan paglabas. Yes, Daddy, go ahead. Hindi, bali October 15, lahat ng car dealers will be required to issue talagang yung yung official plates na, hindi yung temporary plate. Correct. Okay? Correct. Kasi gagawin natin, Danny, i-advance na natin yung mga plaka sa kanila. Sa kanila na yung mga plaka. Okay. So there is no reason for them not to be able to give it out, no? Dito sa ating mga motorista. Except, perhaps, kung merong special request yung motorista. May mga special plate number sila. Yun, ibang usapan po yun. But as a general rule,
dapat maglabas ng sasakyan, may plaka na po siya. Okay. So, bali 1 week to go na lang yan. Ibig sabihin talagang masusunod di ba yung deadline na yan? Kasi Opo. for now, Opo. for now, tama ba? 5.4 million, kasi sa motorcycle plates lang Ay, okay na po. abot 5.4 million. So, ibig sabihin, we are on schedule that we can produce Opo. all those plates. Dito po sa ating central warehouse na mga plaka, Danny, no, yung end of July, nasa mga 5.2, 5.4 million yan. Ang nandito ng plaka na lang po sa aming warehouse, sa central, eh 1.6 million. Oh, kaya ba puno yan? Wow, we are on basta. Kaya nga magkakatulungan, no? Kung may plaka, kunin yung plaka nila, no? Kung meron po, we were very much ready, no? Kung ano pang kakulangan, handa po natin yung supply po yan. So, there should be no reason na hindi ho magkaroon ng plaka yung ating mga motorista kasi naka-advance na po sa ating mga dealers. We have more than 8,000 dealers nationwide, Manny, no? So, more than almost 6,000 na po of the 8,000 dealers are onboarded already. Train na natin sila. We've been training them for the last couple of months, no? Para sa ganon, everybody is well aware kung anong dapat gawin sa pagdating ng October 15. Teka, yung October 15 ba, ASEC, hindi lang car dealers, so kasama yung motorcycle dealers? Kasama po motorcycle. Kasi marami rin kasi bibili ng motor eh. Opo. Importante na Kasama po sila. lahat tayo aligned. Opo, we've been talking to the Motorcycle Dealers Association of the Philippines. The plan siya ko natin, we are coordinating with them for their concerns. And we continue to dialogue with them, no? Yeah. Kung talagang may problema, ayusin naman natin. Siguro, if there is one problem that ang pinakamuling na inaayos namin, yung tinatawag na online payment gateway. Okay. Kasi gusto namin, ang instruction po sa ating Secretary Lopez, yung dapat merong pagpipilian yung ating mga motorista, hindi lang isa. Ramihan yan, para sa ganun, mag-complete itong mga online payment gateways, hopefully, mapapababa yung kanilang gastusin, no? And that our stakeholders and motorists, meron sila mga options kung sino pinakamura at pinakamagandang servisyo. And then they don't have to go to the LTO main office for payment. Online lang. Wala na. Oo. Wala na lahat mo online. Para mabawasan pa Dealers natin picture. online. Para wala ng picture. ASEC, di ba? Madali lang Yun ba? na nga, this is our one way of addressing the issue ng fixers. Kaya nga, meron naman mga LTO satellite offices kayo sa mga mall eh. Nakikita ko, meron ba kayong gano'n? Pwede doon? Meron Tutulong pa ho doon. tutulungan? Meron pa ho doon. Pero ang mangyayari po dito, ayun, meron po kami mga outreach, no, sa mga malls, sa mga local government units, para mas lalo naming mapabilis ang distribution ng mga ito na huling 1 to 2 million things, no? Yes. So, puntahin po tayo dito. Pero tama ba ang magiging multa pag sakaling hindi ka pa rin nakabit ng deadline, 5,000? Opo, if you continue, kung hindi mo meron pa pa temporary plate, Temporary. At saka yun na nga, yung Opo. Opo. I-show post naman muna po yan to explain bakit temporary plate ka pa rin, no? O bakit improvise plate ka, no? Kung meron naman siyang rason, kung meron silang mga yung mga nag-improvise plate, kung meron naman approval galing LTO, wala siyang problema. So, sa mga temporary plate, kung meron silang magandang paliwanag, no? Ay, hindi ko naman inuunahan part of our due process, nabigyan silang pagkakataon ng paliwanag, pero kung hindi maganda paliwanag nila, ang multa po ay 5,000. Sige po. Ako, maraming salamat. Medyo kinapos na tayo sa oras, pero marami ko tayo napag-usapan at saka importante, no? At least yung inyong panawagan na November 1, mag-comply na sila, no? Sa kanilang mga bagong mga plaka, kung wala pa. Maraming salamat dahil malaking bagay sa amin to na napapaabot namin yung aming mensahe sa publiko. Okay. Yan o si ASEC Vigor Mendoza, Chief ng Land Transportation Office. Okay, basahin ko lang to bago tayo magtapos. Galing kay Dulce Orate, magandang umaga, Sir Danny, panawagan kay Senator Ping Lacson, hayaan mo na sila magputak. Yan lang kayo sa pwesto nyo, mas may tiwala ako sa inyo. Sabi niya, good morning. Tapos sabi ni Estrella Garcia, good morning, Sir Danny. Attendance check. Sabi naman ni Rose Flores, good morning, Kabayan Danny. Masalimot na nangyayari sa government ngayon. Malaganap na ang korupsyon. Ang nalaman natin saan na kaya patungo mausapin na ang ating bayan. Ganun lahat sila ay
ay nagdi-deny sino ba ang may sala sa baha ng mga nangyayari. Si Josh Kyle Edit, good morning Sir Danny, attendance check. Si Darwin Cabalan, magandang umaga. Pwede ko pang shout out po kay Darwin Cedilio Cabalan, Dirio Cedilio Cabalan, Ryota at Takashi Cabalan, O'Hara, Rosario Cedilio Cabalan sa Barangay Catmon, Malamon City po. Ako, maraming salamat po sa mga nakasubaybayo sa atin dito sa Teleradyo Servisyo dito sa DCMM. Anyway, ako po, babalik ako po. Sorry po mga. Nag-servisyo kasama sina Minya Corpus at ang nagbabalik na Nick Booster. Nagaling sa nagaling na panahon. Okay, bye-bye. See you tomorrow. And I think to myself, what a wonderful world. Wala pa naman akong dala. Agarang serbisyo, tayo ang tunay. Tulong pagtulong para sa habon ng buhay. Nakikinig, nagmamalasakit, nagsiserbisyo. Hindi ako. Serbisyo agad. Serbisyo agad. Nagsiserbisyo, hindi ako. Umaga. Lamang sa DCMM, Radyo Patrol sa iyo. Pwede naman siguro ito, no? Yung anong tawag? Strip seals. Para lang maanghangan yung ano, no? Kasi maanghang ko eh. May menthol.
Nakikinig ng mga malasakit na sasabiso, linya corpus, isang maganda, mahirap, maliwanag na lunes to sa inyong lahat. Yan sa Metro Manila at least here in Quezon City, October 6, 2025, 80 days before Christmas. Diba? Andito na po siya. Andito na po siya. Nasa kanya, kahit ano ako, kahit amin ako na ipagamigat. Welcome back, partner. Ay, bagabigat. Hi, hello and good morning. Nakakamiss po Hi, good morning po sa ating mga kapatigan, mga kaservisyo. Big news po. Nagsinig po sa inyong araw-araw dito sa PHM Rally Patrol sa Bicicleta. Hello po and good morning. Ito ka lang pasalamat. Bro, sir, maraming salamat sa pag-ibig sa pagkatapos ng week. Kasama ko din sa pag-ibig. Thank you so much. At siyempre, ngayon bagabigat. Hi, hello and good morning po sa ating mga kapatigan. Maaraw Hindi ako sanay. Marathon. Pwede pa rin kahit nag-marathon na. Hello po. Ayaw mo pang pawis ka. Malamig-lamig ng mga panahon na yan, ng mga araw na yan. Thank you po. Thank you po. Ito po ang ating medal. Hello po. Thank you po. Ito po ang isa sa mga inakasap na medal sa World Marathon Video. Kaya marami po mga Pilipino na based in Germany, based in Europe, based in America, based in Philippines. Pero po po dito sa Philippines. Maaraw, mainit. Kumbaga talagang, buong day namin, medyo malamig na sa mga 14, 15, 15. Ang araw na yun, maraming mga nag-snap. Ako, sakit-sakit ang mga katawang ko. Hindi siya pilit. Pero tapat na tapat. Ang araw lang. Ang araw lang. Pagkatapos mo, 16, ganyan. Yan. Araw lang. Paatras ko lang. Medyo nakasamasan ng konti. Kasi maraming mga storya sa mga Dapat may nag-a-assist. malapit. Malaki yan. Dapat wala man lang siyang helper. Oh. Ay, may helper. Ay, wala. Kaya nga. Dapat yung ano naman lang ng gasolinahan. Sa kanila pala yan. Nasistingan naman sa kanila. Saan ka man galing talagang tao. Laki niyan eh.